Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Tingnan natin na yung September 28 to October 4. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayn May. Salamat din sa nakataba ng puso ng mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the detail is in description below. This is a general reading kabayan. Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Energy reading ha, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha, wala sa sino man. Kayo't kayo lang ang magtatahak sa destination nyo. Pero tayong Scorpio, Libra, Capricorn, Aries. There's a pain. May mga bagay ka na pag-iisipan na gusto mong baguhin o desisyonan this time. No? May mga gusto kang panindigan o aksyonan. Kaso, may blockage sa iyo. Nagkakaroon ng blockage sa paninindigan na yun. Maaari may mga sitwasyon din na nahahatak ka ng nakaraan. Kumbaga, handun pa rin yung pain na nararamdaman mo. Handun pa rin yung sakit. Handun pa rin yung emotions, no? Yan. Maaari nagkakaroon ka ng reflection from the past situation sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is may mga challenge na darating sa buhay. Kung saan man yan, no? May mga challenge daw. And also, may mga, o maybe na you are still committed with someone na nakapagbibigay sa'yo ng painful. Or you are still committed o hindi yung committed ka sa wag naman sobrang hirap, ano, yan, na sa tao na may sakit, pwedeng ganun. Yan ang nakita ko dito. Makaka-receive ka ng communication or information with someone. Yun ang sinasabi ito. Hindi naman lahat kayo, ito, pari makaka-receive ka lang or ikaw o sa part ng connection mo, merong biglaang magaganap o mangyari. Warning lang naman to. May danger situation. No, may danger. Pwedeng there's a danger when it comes to papers and documents. Kasi may papers and documents ako nakikita. Pwedeng danger when it comes sa mga hospitalization, doktor, sakit, ganyan. May surgery. May accident. Pwedeng accident when it comes sa, halimbawa, nagmamaneho ka, ganyan, magasgasan yung vehicles mo o kaya na may mga decision making ka na pwede magkamali ka. Ingat ka na lang, ha? Yan nakita ko dito. Magkakaroon ka na communication, quarrel, or pag-uusap sa isang babae. Who's connected you, na maaari may pinagdadaanan siya sa buhay. Sa iba naman sa inyo, maaring may paghihiwalay. Hindi ko alam kung ihihiwalay mo yung sarili mo o hinihiwalay mo yung sarili mo, umiiwas ka, or someone, no? Ganyan. Na ganun ang situation. Meron ding, may sinasabing government no? May sinasabing government, may sinasabing official building. Parang iba dito there's an authority ako nakita. Siguro makakaharapin ka na mas mataas sa'yo, pwedeng ganun. Pwede din naman na may dapat kang asikasuhin related to a government. Diba? Naku, baka yung tax yan, ha? Sabi ko, ano ko tuloy yung flood control, ano ba yan? May mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon daw na magkakaroon ka ng mga multiple choices. May mga pag-aalinlangan, may mga didesisyonan sa buhay, ganyan. May mga pagpapasyahan, yan. May pagpaparaya, no? Hindi ko alam yung matuwi. Pero, may separation. Yun nga yung sabi ko ng aba. Mag-ingat ka kasi, ano ba tong iPad na to? Kasi may tao, ako na nakita na hindi pwedeng pagkatiwalaan.
May tao na nangliling lang. Sana hindi ko to. May tao nangliling lang, manliling lang, o may panliling lang. There's a cheating. O may mangdadaya sa'yo, pwedeng ganun. Mag-trust ka sa intuition mo. May tukso ako nakikita sa'yo, ha. Huwag kang matukso. Naku po, kung matutokso ka, tingnan mo yan, kung magiging maganda yung buhay mo, hindi. Huwag kang magpatukso. Okay? Kailangan mo mag-trust sa intuition mo. Kasi hindi siya maganda. May tao dito na matalino siya, no? Kumbaga, matalas ang dila. Mayroong tao na to. Or maybe this you. Mag-ingat kayo, ha, sa mga matutulis na bagay. Pwede ka mahiwa, matusok, madapa, or connected siya sa'yo. May magdugo, ganyan. Ingat lang. Doon sa pain, may pain kasi ako nakikita. Sabi dito, kung ano daw ang ano to? Itinanim mo, yun ang aanihin mo. Energy ni Cancer. Energy. Energy mo ay may mga isipin ka. Magiging emotional yung iba sa nakikita ko dito. When it ka kasi nakakonect din siya dyan, no? Ang energy na nakikita ko sa'yo dito, you feeling emotion, may mga bagay daw na i-analyze mo, ipaprogress mo, or mag-iisip ka ng mga bagong strategy in life. Ganyan. And then also, sa iba sa inyo, masaya naman yung iba sa nakikita ko dito. Masaya pero may ano, no? May inaalala kayo. Pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, ganyan. Pwedeng sa mga person na connected sa'yo, ganyan. May hinihintay, may paghihintay. Ako nakikita sa'yo, may hinihintay ka raw. Yan, na isang magandang resulta, naghihintay ka. Kasi you waiting for a reward, waiting for a result, ganyan. So, nakikita ko. And also, energy mo, dito kasi someone want to commit or you commit yourself. Ganun lang. May tao makipag-usap sa'yo. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng kapamilya mo, pwedeng a person who's connected sa'yo. Magulang, pwede. Ako nakikita. May mga konting kasiyahan, a little bit of celebration. May magaganap o mangyayari. Pwedeng gathering, celebration, collaboration, may mga joy situation, ganyan. Ako nakikita sa'yo. So, iba sa inyo may achievement. Ano ang parating? Anong parating po kay Cancer? This week. Anong ibig sabihin? Ano yun? Ay. Sabay ka. Kaya ate. Okay. Hindi naman kaya lahat to. Ipagdasal nyo, hindi ko energy na nakukuha. Hindi nyo energy na nakukuha. Dito sa parating sa'yo, ang parating sa'yo, disappointment. Lungkot, ganyan. Also, parating sa'yo, may tao nasasalungat sa'yo. May kakaroon ng pagtatalo, hindi pagkakasundo, galit o poot. Sa iba sa inyo, this a lost balance, or imbalance situation also. May paglabas ng malaking pera or paggastos ng sobra-sobra, pwedeng ganun sa iba. Yun na nakikita ko. May lungkot Yun ang parating. O, tsaka parating sa'yo,
Dito ka sa sitwasyon mo na parang nawawalan ka ng pag-asa kasi parang ang bagal ng takbo ng buhay. Yan, nagiging mabagal ang lahat. No, when it comes sa iba sa inyo. Parang ang tagal-tagal naman magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Parang ang tagal-tagal naman ng ganito, ganyan-ganyan. Parang andun pa rin yung paghihintay. Pero sabi dito, kailangan mong mag-action eh. Kailangan mong mag-create o kailangan mo na talaga na pumili ng tamang landas sa buhay mo. You need to follow your heart. No? May mga bagay na need to let it go. Kumbaga, balatan mo yung the old version of you. Ganyan. Also, parating, yun nakita kong parating. Ang jongit, ano. Tingnan pa natin, kukuha pa naman tayo ng ano. Ingatan niyo yung pera niyo. Ha? Ano ang dapat iwasan ni Cancer? Ano pong dapat iwasan ni Cancer Kisui? Anong ibig sabihin, Universe? Anong ibig sabihin? Ay, baby shark. Okay, iwasan mo yung mga taong buhaya. Sabi gano'n, hindi ba ate crocodile? Crocodile man siya o buhaya man siya. Yeah, umiwas ka dyan. No? Umiwas ka sa mga tukso. Layuan mo ako. Iwasan mo yung mahata ka na nakaraan. Iwasan mo yung magkaroon ka na pag-aalinlangan to start a new beginning in life. Siyempre, yung pagdudahin yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Ganyan. Iwasan mo yung hindi ka makapag-focus, hindi ka maging patient, you need to patient. Iwasan mo panghinaan ka ng loob, magkaroon ng self-doubt, iwasan mo yun. Magkaroon ng insecurity in life, syempre iwasan mo yung isang sitwasyon na makapagbibigay sa ng frustration, pagpapabaya, iwasan mo. Iwasan mo rin yung kung hindi kayo same page, ganyan. Let it go, ganyan. Yung mga bagay na hindi nag-fit in sa'yo, mga sitwasyon na hindi nag-fit in sa'yo, ganyan. Iwasan mo na lang. Mapanghinaan loob, iwasan mo ha. And syempre, you need to focus. Sinasabi ito. Iwasan mo yung being an immature or a person who is immature. Iwasan mo na. Iwasan mo. No? Yung mga dapat mong iwasan sa buhay. Maging pasaway, syempre. Sa buhay. Pagka hindi nakikinig or hindi nagkakaroon ng pagbabago in life. Ganyan. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya, sino man to? Love. Love. Ano po ito, universe, sa love niya? Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, may taong darating sa buhay mo. Pwedeng isa, okay. May tao ka na makakausap or kinakausap, pero may darating. There's a person na makikipag-commit sa iyo. Itong tao na to is, this is your ideal person or ikaw yung ideal person niya, no? Pag nag-usap kayo nitong tao na to, parang you feel peace and relax dito sa tao na to, mararamdaman mo yung bait niya, mararamdaman mo yung understanding, mararamdaman mo na parang gusto ka niyang protektahan with something, ganyan. Sa mga bago dyan. Yun. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao to, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kasi nagkaroon ng third party eh. Nagkaroon ng someone. Kumbaga, naging cold yung isa sa inyo, sinunod niya lang yung gusto niya. Yung isa sa inyo, sinunod niya yung gusto niya. Nagkaroon siya ng attraction.
nagkaroon siya na attraction with someone. Yun ang nakikita ko dito. Pero alam mo kung tutuusin, isa sa inyo kasi hindi pa rin nakakalit ko. Still holding pa rin itong relationship na to. Iniisip pa rin, nagsisiyasat, nag-iisip ng bakit ganyan, bakit ganyan, ano nangyari, magte-text pa ba siya sa akin, o baka maaring kumonect din ito, or ikaw ang kukonect. Kapag hindi ka kumonect, kukonect to. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kung tutuusin, kung pinilit pang nagpatawad pa yung isa sa inyo no? O pinili pa niyang balansehin yung relationship, pero dumating talaga yung point na nakaramdam, kumbaga sinunod na ng isa yung kanyang gusto na umalis. Kung kayo naman is in relationship, mari iba sa inyo is isa, dalawa ang anak, kung may mga anak kayo. Sa iba sa inyo, you try to make it balance yung relationship na to. Mahilig, hindi ko na alam kung isa sa inyo is mahilig kayong when it comes sa, yung minsan, mas gusto nyo mag-isa, mag-isip, pwedeng ganun. No, mahilig kayo magmuni-muni, kumbaga, no, sa nakikita ko dito. Handi naman yung love, handi naman yung maaring isa sa inyo is palagi lang na nagsusorry, o palaging pinararamdaman niya kapag may pagkulang siya sa iyo, pinaparamdam niya sa iyo yung sorry niya. Hindi man siya magsalita, pero paparamdam niya sa iyo na they feel sorry, no, sa iba sa inyo. Handun yung love, isa sa inyo napaka very patient. Pero bakit yung isa parang nag-iisip, sana wala sana, alam niyo naman sa sarili niyo, di ba? Alam niyo sa sarili niyo kung may someone yung iba sa inyo or wala. Pero dito, sa iba sa inyo, itong nakikita ko is handun yung love, hindi yung compassion no? Hindi yung pag-aalaga o pagmamahal itong tao na to. Pero hindi ko lang maintindihan, either siya or ikaw to nagkakaroon siya ng attraction with someone, or may na-attract sa kanya, or ikaw nagkakaroon ng attraction with someone o may na-attract sa'yo. Vice versa. Yun na nakikita ko. Tingnan natin money mo. Kamusta po ang money ni Cancer this week? Nakita ko na kayo money mo, parang balag, ang daming lumalabas no? Tingnan pa rin natin. Sa iba sa inyo, maalaga kayo. Kasi iba sa inyo, breadwinner. Okay. Ibig sabihin, there's a loss of money. Ako nakikita sa inyo, no? Maaring may mga problema kayo sa business, sa trabaho, sa pera. Yun. There's a loss of money. Maaring iba sa inyo is you will start, or you need na, nagkaroon na kayo ng pagsasaayos sa buhay nyo. Maaring ganun sa iba. Ano to, universe? Teka lang may nakita ako. Siguro hindi naman kayo to. Meron kang, unahin ko na to, baka makalimutan ako pa sa intuition ko. Meron kang ikakashock. Expect the unexpected situation. May mga revelation. May ikakashock mo, may ikabibigla mo. Sana walang maaksidente sa inyo. Pwede rin na may mawawasak wawasak yung bahay. May masisira. Hindi ko alam kung sasakyan, bahay, or kasi may magaganap na ikakabigla mo daw Yun na nakita ko dito. Ikakashock mo. Expected and unexpected. Pwede sa iba dito, there's a calamity, pwedeng crisis, pwedeng magkakaroon ng mga distraction, disaster. Pwede sa iba ganun.
No, pwedeng problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa mga bagay na gustong asikasuhin, trouble, or mga didesisyon na pagpapasya. Parang ganun. Ako nakikita. Sa money mo, syempre, kailangan mo na daw ayusin yung pagpapatakbo. Pero magkakaroon ng pagsasaayos this time. Magkakaroon na pagbabago sa money mo this time. Kailangan mo lang din sa iba sa inyo na mag-put effort ka, or maaring iba sa inyo is nahando na talaga yung pagsasayos at magpuput effort ka na para magkaroon ng pagbabago when it comes sa money. Or makamit mo na yung masolusyonan mo na, or makamit mo na yung success when it comes sa money. Nandun ka na sa point na yun. Tingnan natin any opportunity. Or need yun ha. And ano pa pwede natin malaman kay Asa? Universe, ano ibig mo sabihin? Ano ba yan? Matoxic. Anong ibig mong sabihin dito? Mag-ingat kayo sa mga nag-drive ha. Or yung mga sakay-sakay, yung mga nagsa-cellphone, na naglalakad, ganyan. Ingat kayo ha. Baka ma-aksidente kayo talaga. Nanalo. Devil. Ba yun? Nako, mag-ingat ka. You need to be aware. Kasi why? May tao na magsisinungaling, lying, dishonest, manipulative, betrayal, pagnanakaw, pandaraya, ganyan. May tao dito na magbabait-baitan sa'yo. Naku, sana hindi ikaw to, pero may tao magbabait-baitan sa'yo. Kung hindi ikaw ito, someone. May tao magbabait-baitan sa'yo, pero ang hindi mo alam, niloloko ka na pala niya. Ganyan, sa iba sa inyo. May tao na may masamang pakay sa'yo. Or maybe this is you, vice versa. And also, ang nakikita ko sa'yo dito, sa iba sa inyo, universe, explain mo sa akin to. May magmamatsyag eh. Ay, naku po, ang pangit. Okay. Either ikaw ang magdududa, or may tao magdududa. O may pagdududahan ka. May tao na hindi mo mapapansin. Diba sabi ko nga, diba may pangloloko? Na may mangliling lang o paniling lang. May tao na manipulative, may tao na may pagdududa. As in, hindi maganda siya, no? Mag-ingat ka na lang dito. Kaya nga sabi dito, you need to be aware eh, diba? May tao na magiging toxic sa'yo. Pwedeng matagal na siyang toxic sa'yo, or itong tao na to napaka-toxic talaga sa'yo. Kumbaga, nagtitimpi ka lang din sa kanya. Pwedeng ganun. Advice. Ano advice mo sa kanya, universe? Ano pong ibig sabihin? Okay. Okay, ang advice sa iyo ay merong collaboration, dealing, may makipag-deal daw sa'yo. May bigla ang magaganap ang mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, may tao na makipag-usap sa'yo related to a work, pera, or there's a deal or partnership. Parang gano'n sa iba. Sa iba naman sa inyo, is babae to connect sa iba sa inyo. Sa iba dito, either isa, dalawa, tatlo. Ganyan. Sabi dito, when it comes to advice, is may mga bagay daw na kailangan mong baguhin sa sarili mo, or may mga sitwasyon na kailangan mong planuhing maigi. Yun ang sabi dito. Saka sabi dito, huwag ka daw pabigla-bigla. Huwag ka mag-impulsive, ganyan. Huwag ka pabigla-bigla ng desisyon. Huwag may mga point ng buhay na
Hindi lahat kasi kailangan. Oo, oo, handun tayo sa point na we need to be perfect sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pero may mga point kasi na huwag masyadong perfectionist, no? Ang sinasabi dito. Kumbaga, kailangan din kasing mag-ingat. Ganyan. Kailangan din kasing pag-isipan yung mga sinasabi, no? And tatandaan mo rin na syempre you are worthy, sinasabi dito. Pero may mga tao rin dito na kinakailangan mo ring pahalagahan, mahalin, o yung mga tao, you need to support and give love with someone who supported you, ganyan. Kumbaga, kinakailangan mo rin makapag-cooperate sa kanila, kailangan mo rin magsalita na marinig ang kanilang mga opinion o marinig yung kanilang mga idea or ano ba to? Kung ano yung mga masasabi nila, good or bad man iyon, you need to accept, mga ganyan sitwasyon. Iwasan mo yung pabigla-bigla, ha? Yun. Start and begin in life, focus to develop, focus to new renewal. Mahalin mo yung mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa'yo, yung mga taong nakakatulong sa'yo. Siyempre, is you need to grow, you need to learn to grow, no? Ang sinasabi dito. Oh, anak, ano ba yan? Learning and growth, ibig sabihin. Pinupuan ako ng anak ko eh. Kumbaga, magkaroon ka ng level of it comes to yourself. Kung dati ganito ka, this time baguhin mo na yun, di ba? Yun. Arigato namaste, God bless.